Good evening po mga taga-compressor. Papakita ko sa inyo kung paano magkabit ng universal board sa AC. Ano lang to siya, 5 tons. Itong unit na to, pakita ko sa inyo. Itong unit na to, sira-sira na talaga. Bali, na lang namin. Binilhan na lang kung ano yung kulang. Yan, makikita nyo, bago na yung evaporator niya. Saka yung fan motor niya. Bago na yan. Ito po yung ikakabit natin. Kasi yung board niya, sira na. So, kailangan natin ng pilitan ng ganito. Universal control. Ito. So, makikita niyo dito, yung motor niya, kailangan dito sa high. Kasi may ano tayo sa motor. High, medium, low. Yung fan speed niya. Tapos, may ano siya, AC line, AC neutral. Tapos, compressor signal ito. Ito yung mag-ano doon sa outdoor niya. Gagana yung contactor natin sa compressor. So, tara. Kakabit natin to mga ka-compressor. Ayan. Dito na po tayo sa neutral. Neutral yan. Line. Line 1 pala. So, next natin neutral. Neutral is kulay black. Bulot black. So, kabit natin. May guide naman siya. Kaya, mas madali lang siyang mas madali naman nalaman kung saan alam natin. Ito, neutral. Next is common. Kung wire na to is common. Ito yung signal ng kontakto sa lagay din natin dito sa ito may nakalagay na compressor. So next is fan motor. Ito fan motor ko. May diagram yung pan motor. Tingnan natin kung anong diagram. Diagram. Yan. White is light. Then brown is capacitor. Then black high, medium blue, red is low. So makikita natin dito sa universal ito may high, medium, low din siya. So unahin natin yung high. Kabit natin yung black. Ito yung black. Next is ayan. Next is blue. Ito yung medium niya, blue.
Ito yung fan speed niya ng ano, fan speed ng fan motor niya. Sensya na kayo, mahirap talaga magkabit pag ano. Kasi mag-isa lang ako eh. Tapos red is low. Yan dito. Tusok natin dito. Ito. White at saka brown. Ito. Capacitor to. So yung ano niya, yung capacitor niya is 12 microfarad. Kailangan natin ng capacitor na 12 microfarad ito. Gamit na to siya pero tine-check ko, sayang naman itapon kasi okay pa naman yung reading niya. Kung bumaba lang to sa ano 8 hanggang 7, siguro hindi na pwede kasi gumagana yung fan motor pero ano, mabagal. Kaya kailangan natin kung ano yung nakalagay dito na 12 microfarad. Yan. Pag test mo sa tester, yun talaga yung reading niya. Para tama yung ikot ng fan motor niyo. Tara ikabit natin. Hirap guys. Ito brown and white. Tingnan natin. Yung white niya is maglagay ka ng isang ano dito, isang wire. Ito isang wire. Ito. Yan, dalawang white yan. Kailangan itong ano na to, lagay mo sa neutral para magpasupply yung motor natin. Yan, sir. Tayo. So ulit tayo. Line 1 is papunta dito sa easy line. Ito. Yan, easy line. Ito line 1 to, line 1. Line 2, ito yung bali neutral niya. Kulay black. Punta din tayo sa neutral niya. Dito sa universal board. Then, common is common din dito sa universal. Yan. So, yung kapasitor natin, yung pan motor natin, yung ano niya, meron tayong high, medium, tsaka low. Tsaka para magka-supply yung ano yung pan motor natin, naglagay tayo ng extension na wire para sa neutral niya. Next natin ilagay is transformer. Itong transformer ito,
makikita natin dito 220 volts, then yung itong kulay black is 12 volts, itong kulay red is 220. Ito yung black, 12 volts lang to. Kaya kailangan ng universal ng transformer para hindi siya masisira. Bali ito yung nag-ano sa mga ano na dito sa mga pisa niya sa ilalim. Kaya ito, tusok natin to. May guide naman siya. Hindi naman to papasok pag ano, hindi siya kamats yung balang, parang sakit niya, sakit. Yan. Checkin tayo. Next is coil sensor. Ito yung nagdidetect ng yung kulang ng karga, hindi niya nadidetect yung tamang lamig ng pipe, kaya nag-i-error siya. Ito yung sensor niya. Nakabit natin sa dito sa red, is kulay red din dito sa ito. Dapat itong nakadikit sa, halimbawa nakadikit dito sa evaporator, ganyan, or sa pipe dito, para masisins ano niya yung kukuha niya yung lamig ng, mababasa niya yung lamig ng ano natin. Next is ito, pakikita ko. Ito is ano to, air sensor. Bali ito yung ano niya, room temperature sensor. Binabasa din nito yung lamig ng buong sinusuplayan niya ng ano, halimbawa sa kwarto. Ito yung sumasagap. Kung tama yung lamig ng kwarto, nakukuha niya sa setting ng ano, mag-automatic siya. Kaya ito yung mas importante din to. Ito yung nag-automatic para makapagpahinga yung compressor natin sa labas. Kabit natin dito sa white. Ito, babalutan natin ito ng electrical tape kasi ilalagay lang natin dito. Baka didikit, puputok pa. Itong AC na to, walang-wala na talaga to. Ayaw kasi bumili ng bago ng amo namin. Kaya gusto niya siguro na bubuuhin na lang. Kaya binibilhan ng bagong evaporator. Ayan, bago niya. Tapos yung outdoor niya, sira ng compressor. Bali, kinakabitan din namin. Tapos na. Ipapakita ko dun sa inyo kung paano din mag ano ng wiring dun para mapagana natin siya. So, tapos na tayo dito. Ibabalik ko yung cover niya. Pagkatapos, punta tayo dun sa taas, dun sa outdoor unit niya. Sige. Bye-bye. So guys, may nakalimutan pala tayo. Kalimutan kong kabit yung wire signal papuntang outdoor. So, ito po yun. Ito tatlo. Wala tayong ground, dapat may ground tayo. Wala tayong ground, siguro ihahabol na lang natin. Kasi apat to, diba? Ground, line 1, neutral, common. Dito natin ikakabit sa terminal block. Itong wire na to, ito, papuntang outdoor unit. Ito. So, kakabit muna natin to. Tsaka pagkatapos, kakabit na rin natin yung ano niya, so mga kakompresor, tapos na po tayong nagkabit sa wiring signal niya papuntang outdoor. Ngayon ikakabit po natin yung ano, yung power display niya. Ito po yung power display niya. Kakabit po natin dito. Yun. Tapos dito na lang siguro natin ilagay sa ilalim. Dito na siguro din.
So takpan na natin to. So tapos na tayo dito. Sa outdoor na muna na naman tayo. Yun, ayusin din natin yung wiring doon para gagana na siya. So tara. What's up mga kakompresor? Andito na po tayo sa outdoor unit. I-rewiring po natin to para gumagana. Ayan. So kakakabit lang ng compressor nung nakaraang araw, hindi lang namin natapos kasi marami kasing ginagawa dito. Dami kaming breakdown. So ito dalawang pan motor niya. Ano to? York. So ito 3 piece. 3 piece po yan. Ayun. 3 piece. Tapos ito yung compressor niya. 380 yung supply niya. 380 volts. Kita ba? Yan, nakakabit na po yung wire niya. So, dito po tayo. Yan. Itong fan niya 220 lang to. Ito yung fan motor niya is 220 lang to. Yan, 220. Kita niyo ba mga compressor? 220. Single phase, so may capacitor siya. Yung capacitor niya is 3 microfarad. So mayroon tayong capacitor na 3 microfarad. Dalawa kasi dalawa din motor natin. Tine-check ko na to. Ito ayos pa naman to, kaya kahit malikabok, madumi, okay pa naman, sayang din kung papalitan. Pero una natin ikabit yung wire ng fan motor. Tingnan natin yung wiring diagram niya. Black, red, blue, blue, capacitor, then black, right? So tayo. Ito wala na tayong, ito yung black niya. So kakabit natin dito sa line. So yung red tsaka blue dito sa capacitor. Kita ba? Hirap. Yun. Saka yung dalawang red saka blue. Dito yun. Dito saka isang capacitor. Yan. So kailangan natin ng neutral. Neutral dito. Kasi may line na siya para gagana yung fan motor natin. So magkukunik tayo ng wire ng neutral. Ito. Kukunik natin dito sa contactor. Dito sa coil niya. Yung sa ilalim, Kasi yung coil nito 220. So 220 yung fan motor natin. Kailangan 220 din yung supply natin. Ito 380 to. Ito 380. Bali supply lang to sa papunta sa compressor. Yung fan motor natin 220. Kaya kukuha tayo ng supply para sa fan motor na 220 volts. Kaya dito tayo sa coil kukuha. Yan. Tapos ito lagay natin dito sa capacitor. Ayaw matusok ah.
Yan. Tapos, kailangan natin yung supplyan yung isang pan-motor, itong isang kapasitor. Kaya kukuha tayo, may wire na kung inanda, sana yan. Para maano siya, masupplyan yung isang motor ng neutral. Ayan, dito. Kailangan dito sa red, hindi dito sa blue. Tapos dito sa ilalim. So nakuha nyo? Uli tayo ha. Itong pan motor natin 220 volts. Kailangan kukuha tayo ng 220. Yung coil natin is 220. Ito sa compressor to 380. Kaya kukuha tayo ng supply na 220 papunta sa pan motor. Kaya dito tayo sa coil kumuha ng neutral. Yung isa naman, yung line dito sa isang linya ng kontaktor, kasi line to neutral is 220. Yun ang ano dito, yun ang ano dito sa Saudi. So itong wire na to papunta sa ground, sa pressure switch. So kailangan natin ng safety ng compressor. Halimbawa mag low pressure, halimbawa may leak, may safety yung compressor natin, mag-automatic siya, magko-close yung mag-open yung pressure switch, kaya mamamatay talaga yung contactor or compressor niya. Kaya kailangan natin ng ikakabit to. Yung iba hindi nila ikakabit yung pressure switch. Ang mapapayo ko lang, mas importante talaga to, kasi protection dito sa compressor. Halimbawa magkakalik man yung ano natin, may protection siya, mamamatay yung ano natin. Yan, dito yan. So, ganyan. Dito naman sa terminal block nya, pasensya na po kasi yung wala kaming available na wire, red block lang nilagay ko. Dapat talaga may color coding tayo. Wala kaming, naubusan kami ng wire dito, kaya ganyan na lang yung nilagay ko. Pero natitrace ko na to kung ano, saan yung line 1, line 2, line 3 tsaka neutral. Tapos ko na tong na-trace. Tapos naalala nyo yung dun sa outdoor, yung wires dun sa outdoor, ito po yung labas nya dito, sa indoor. Ito po yung labas nya. So ito ikakabit natin to dito. Bale, yung line nya is nagsusupply dito sa line din. Ayan o, red. Line to red. Red. Yan. Then, line 2 is black. Papasok siya sa kontaktor. To. Then, yung universal pala natin doon is 220 lang din. Tsaka yung pan motor sa indoor unit. Kaya, kukuha din tayo ng 220 papunta sa indoor unit. Kaya, yung ano dito, kumuha siya sa line 1. Ito, line 1. Ito, line 1, red. Tapos, kukuha din tayo ng neutral. Lagay natin dito. Kaya ito, black, neutral. Tapos dito tayo, dito, ganyan. Para 220. Ang 380 natin, ito lang yung compressor. Sinusuplayan natin ng 380. Tapos yung common doon, di ba may common doon sa baba, sa indoor? Dito rin natin ikakabit. Yun ang signal ng relay para papalo yung kontaktor natin. Dapat, itong red na to, nakakabit to sa coil ng ano, nakakabit to sa
coil ng contactor. Papasok siya muna doon sa pressure switch. Ito pressure switch oh. Ito pressure switch to. Yung dalawa. Discharge tsaka suction. Tapos ito yung labas niya, yung sinasabi ko sa inyo. Ito. Pagpapalo yung relay doon sa indoor unit, automatic magkakasupply to, papalo itong contactor. Magkakaroon ng supply, magko-connect tong line side tsaka load side. Gagana yung compressor natin. Ito nilagyan namin ng manual starter. Ito optional lang to. Pero pwede namang hindi lagyan. Pero mas maganda lagyan kasi halimbawa mag high ampere yung compressor o sobrang init ganyan. Ito magti-trip din to para ding parang circuit breaker ba. Kaya nilalagyan namin ng ganito kasi dito sa Saudi sobrang init talaga. Kaya nilalagyan namin ng ganyan. So ikakabit natin yung wire ng galing sa indoor unit. Yung color coding natin doon, brown black line 1. Brown black. Brown is line 1. Black is neutral. Common is blue. So ganyan. Wala na ba tayo? Tapos dito kakabitin natin to. Ito yung dulo ng compressor. Yung dulo ng compressor to. Kung hindi man tama yung pacing ninyo, kailangan i-testing nyo muna yung compressor ninyo kung tama ba yung pacing. Malalaman nyo naman yan kasi yung under nya is parang hindi normal. Tapos yung amperahe nya mataas din. Kaya itong tatlo, pwede itong babalik-baliktarin lang ninyo kung magano kayo sa pacing. Ito kasalukuyang inano ko pala to, nililik test. Nag-leak test pa pala ako. So 65 yung kinakarga ko kasi wala na tayong nitro. Naubusan na nitro. So, pwede na yan. At least na-leak test natin kaysa wala. So pagkatapos niya, di-discharge ko yung nitro. Tapos babacuum natin. Tsaka kakargahan. Start up na tayo. Sige, pag mag-start up na tayo, papakita ko na lang sa inyo mamaya-maya. Sige. So mga kakompresor, mag-start up na tayo. Start na tayo tapos na itong pinapacuum. Ngayon, bubuhayin ko na yung breaker. Hindi ko alam kung nabubuhay ba yung indoor unit. Kung hindi man ito mandar, siguro bababa tayo ulit para buhay natin. Tingnan ko lang kung may voltahe ba galing sa baba. So wala. Siguro bababa ako para ibuhayin ko doon. So nakabalik na po ako. Patay nga yung indoor kaya hindi siya gumagana. Ayan, gumagana na po siya. Check natin yung ano niya. Yung karga niya at saka amperahe. Yun. Halos wala siyang karga, di ba? Ikakargahan natin. Yung standard lang nito, kasi yung refrigerant niya is 22 lang. Yung kinakarga namin dito, imbis na
60 to 65 PSI. Pinakarga lang namin ng 50 kasi sobrang init dito. Tapos, kinukuha natin ng apirahe. Ayan yung apirahe niya. 8.4 pa. So, malayo-layo pa. Ang current niya is 17. 17 po yung current niya. Kaya pwede pa tayo magkarga. Yung ano pala nito, kung mag-connect kayo ng coil sa contactor, dapat neutral saka yung E1 saka E2 niya, neutral saka line. Yung line niya dito bale, kinukonek namin siya sa pressure switch. Pag follow ng pressure switch, siyempre nagko-close siya. Pag follow ng relay doon sa evaporator, magkakaroon siya ng supply. Magka 220 siya, kaya siya pumapalo yung contactor natin. So ngayon, normal lang po yung compressor natin. Medyo maganda-ganda yung takbo niya. Hindi maingay, maganda yung tunog ng compressor. Hindi lang ninyo masyadong marinig kasi maingay dito. Marami kasing AC dito. Tapos may troubleshoot pa ako mamaya-maya. Mahirap pa kasi magtrabaho, ako lang mag-isa. Kaya tiis-tiis muna. Kasi pag araw kasi sobra kasing init. Hindi ka makapagtrabaho ng maayos. Kaya sa gabi ko na lang tinatrabaho. So maya-maya ando no. Yun ang ano ko, 25 tons yun. Ayun. Hindi po siya gumagana yung dalawang circuit po yan. Hindi siya gumagana. Yan ito troubleshoot ko maya-maya. Hindi gumagana yung contactor, yung dalawang circuit. Bale, dalawang compressor yan sa ilalim. So abang-abang lang. Tutukan muna natin to. So mga ka-compressor, oras po dito ngayon ay 11:55. Mag alas 12 na po. Medyo nagugutom na ako. Pero solid naman yung pagod. Medyo may achievement tayong natatapos. Kaya it's merinda time. Sige, babo.